Good morning, mga Tribo! It is a beautiful Friday morning. Friday. Thank God it's Friday! Oy, to most people ha, today is Sweldo Day. Apo. Yeah. Yay! Sino kaya yun? Sino kaya yun? Ikaw ba yun? Kahapon kami pero wala pa din eh. Ay, okay. Anyway, bago tayo lalim sa ating mga diskusyon, pakilala muna tayo mga katribo. Ako po, si Katribon Lia Badillo Crisostomo. At ako naman si Katribong Kim Sanchez. Ako naman po si katribong Roy Pilabello at ito ang Gising na! Welcome mga katribo sa paborito niyong kasalo tuwing umaga ang Gising na! Ito ang Omnimedia program na hatid sa inyo ng Daily Tribune at Teleradyo Bandido TV, simulcast sa DCRJ 810 AM. Makakasama niyo kami mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes upang maghatid sa inyo ng updated and hottest news sa loob at labas ng ating bansa. Kaya naman mga katibo, samahan nyo kami at makinig sa aming makabuluhang talakayan sa mga Ayan. latest na balita na mababasa Sweldo rin kasi. sa pahayagan ng Daily Oo, talagang Tribune. pagka panahon ng sweldo, nakakatulala. At narito mga Hindi kasi katribo, naglubi eh. ang ating mga headlines na mababasa sa Daily Tribune sa araw na ito. Ayan. Para sa ating banner story, ano ba yung banner story natin? Ay, gusto Get yan. jabbed or swabbed. Yan. Agreed, Ay. agreed. Panawagan Gusto ko po siya, ng ating jab or swab. pamahalaan, kayo naman magpaturok na, Every 2 magpabakuna. weeks Bakurap daw. kayo. Right? You Oo. gotta present a negative RT-PCR. O kung Otherwise, hindi pa kayo nababakuna. yeah, otherwise get jabbed. Ayan. Ay, sa karagdagan pa po nating balita, ayan, nag-uumpisa na po. PNR Bicol Trains Ayan. bidding up. Mag-uumpisa na Yes, ang good bidding news, para very sa good malaking news. proyekto na yan na maraming mabebenepisyohan nating mga kababayan. Sa karagdagan po nating balita, Taiwan requires RT-PCR test on arrivals from the Philippines. Tama naman. Ayan. Tama naman. Marami po naman mga gobyerno talaga ang nag-i-impose ng ganyang mga patakaran. At maganda rin kasi yung balita na malapit na magbukas ang pintuan ng Yes. Taiwan Yes. sa ating mga OFW. For our Pinaplansya na migrant lang. workers. Mas malamang daw ito pagkatapos ng Chinese New Year kasi marami pang mga local na Taiwanese na nagbabalik doon. Kailangan i-quarantine lahat. Yes. Speaking of Chinese New Year, tumatanggap na ho kami ng mga tikoy. Ay, naalala Grabe, ko dati. ah. Merong controversial dati dyan sa Chinese New Year na may mooncake. Ay, favorite ko yung mooncake. I love noon. mooncake. Anyway, karagdagan pa nating balita. Sarah conscription proposal draws backing. Ayan po ang proposal. EFP, National Defense. Ang payag ni I agree with her actually. Davao Mayor Sara Yeah. Duterte at Vice Presidential candidate na nais niya sana, pinapropose niya na magkaroon ng military service yung Tama mga yun. kabataan. Kasi it shows patriotism eh. Ayan. Right? I believe in that. Okay. At sa karagdagan pa nating balita, totoo ba ito? Robredo sounds of losing. May plano na siya actually. Sabi niya, May fallback. Oo, she's gonna go back to development, correct? Oh, Yun ang- development work. Oo, doon na daw Ay, siya. ay, Which is good, maganda. she's a good lawyer naman. So, Oo, dahil doon naman siya nagsimula rin at kaya alam na alam niya yung trabaho doon. Siguro talagang ganyan. Lahat tayo dapat may plan B. Yes. Hindi naman lahat ng ating mga binabala kay natutuloy. Kaya maganda rin yung may fallback position. Kesera. Oo, kung ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon, di naman ating Correct. tanggapin. At sa ating balitang showbiz, Isabel Ortega, like parents, like daughter. Such a beautiful girl, no? Ang ganda naman. Hindi ko pa siya nakita in person eh. She's pretty. Oo. Siyempre, kailangan talaga yung very presentable and pretty pag Yes, nasa sa camera, showbiz. yes. Yung ang hindi kasama sa showbiz, nakasama natin, presentable na and pretty pa. Of course! Yeah, of course. Thank you. Siyempre, oo. Lahat yun, pinapatungkulan ko. At sa ating balitang tarsito sa araw na ito, pinamagatan nating Battery Fury. Battery Fury. Ano kaya yan? Excited for that. Oo. Ang alam ko, yung Furious na ako sana ng battery. Pero, anyway, mga katribo, para malaman niyo mga detalye ng balitang yan, bili na ng kopya niyo ng Daily Tribune sa araw na ito, sa National Bookstore, mga paborito ng newsstand, coffee shop, at sa Family Mart. Ayan. Okay. So, ngayon naman, alamin natin ang ulat na ihahatid ng ating unang field reporter na si MJ Blanca Flor. Morning, MJ! Pasok, MJ!
Magandang umaga sa inyo. Nakahanda si Vice President Leni Robredo na bumalik sa development work kung hindi siya papalaring mahalal sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Sa isang panayam, inalala ni Robredo na higit isang dekada siyang nagtrabaho sa isang NGO bilang abogado ng mga mahihirap at bilang development worker bago siya pumasok sa politika. Aniya, kung mabibigo man siya sa kanyang kandidatura, magiging madali sa kanya ang pagbabalik sa dati niyang trabaho at ang pagpapatuloy ng kanyang mga advokasya tulad ng pagsusulong ng dekalidad na edukasyon at mabuting pamamahala. Gayunpaman, kumpiyansa raw siyang magwawagi siya sa darating na eleksyon kahit pa nangunguna sa mga naunang survey ang dating Senador Bongbong Marcos. Nagawa na raw niya kasing talunin si Marcos noong 2016 sa pagka-vice-presidente kahit hindi mataas ang kanyang mga numero sa survey. Tiwala rin si Robredo na higit na mas maraming Pilipino ang voluntaryong tumutulong ngayon sa kanyang kampanya. Naniniwala rin siyang buo pa rin ang suporta sa kanya ng kanyang mga kababayan sa Camarines Sur sa kabila ng mga ulat na may ilang alkalde sa probinsya ang nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Marcos. Ako po si MJ Blancaflor, nag-uulat para sa Gising Na. Live sa Teleradio Bani.tv, simulcast via DZRJ 8:10 AM at naka-livestream din sa Facebook ng DZRJ at ng Daily Tribune. Jay! Salamat, MJ, sa iyong ulat. Like what we said earlier nga, at least she has a fallback. Oo. Kasi she started as a lawyer. Yes. And when you're a lawyer naman, the opportunities are boundless. And she already has a plan in case she loses. Di ba, Kuya Roy, Kimi, babalik siya sa development work. And there's no fault in that. That's Of actually course. admirable. Of course. Pero ika nga, ito naman siguro, let's not take this as a parang concession na si Yes. nakahanda May ng fallback matalo. lang. Kasi fallback position lang ito. In fairness to her, pinapakita lang niya at sinasabi kung ano ang balak niyang gawin. Yes. Sakaling hindi magtagumpay sa Yeah. kanyang plano na pagtakbo bilang Yeah, Pangulo you ng know, as the bansa. saying goes, it's not over until the fat lady sings. Oo. And there's nothing wrong naman kung may fallback ka. Walang masama doon. Oo. Ako nga, sabi ko, pag hindi na ako lawyer, mag-aartista na lang ako. Ayun naman! Yun naman! Ay, yan ang fallback. Wait lang. From abogades to actress. Pero, Oh, hindi, di ba? pero ang gusto ko, ako yung mga nang susulsul sa mga kontrabida. Awayin mo, awayin mo. At Bago pa dumating yung mga kontrabida. Banditahan. Siyempre, ayan, bago pa mapunta tayo sa mga kontrabida, ay, Yes. ihatid natin na iba pang Yes. mga balita sa labas sa ating studio. At para dyan, At para naman sa ibang balitang ating nakalap, narito ang balita ni Jomel Garner. Pasok, Jomel. pasok! Magandang umaga mga katribo at para sa mga may init na balita, FDA pinag-aaralan na ang aplikasyon ng Sinovac para sa kanilang EUA. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon na kasalukuyan ng inaaral ng Food and Drug Administration at Vaccine Expert Panel ang aplikasyon ng Sinovac para maamyendahan ng kanilang Emergency Use Authorization. Ayon kay Dizon, sa oras na maaprubahan ito, maaari nang mabakunahan ng Sinovac ang mga batang edad 3 hanggang 17 taong gulang. Dagdag ni Dizon na siya ring Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, walang babaguhin o parehong formulation lang ang gagamitin sa mga bata katulad ng sa mga matatandang na una nang nakatanggap ng nasabing bakuna. Matatanda ang Sinovac ang isa sa mga naunang COVID-19 vaccine na nakarating sa bansa noong mga unang buwan ng nakaraang taon. Karamihan rin sa nabakunahan sa bansa, Sinovac ang natanggap na bakuna. Bukod sa Sinovac, ayon kay Dizon, nag-apply na rin ng ang Covaxin para maamyendahan ng kanilang EUA. Kung maaaprubahan ito, maaari na itong gamitin sa mga batang edad 2 hanggang 18 taong gulang. Samantala, ang Sinopharm, nais na ring maamyendahan ng kanilang EUA. Ito ay para magamit sa mga batang edad 3 hanggang 17 taong gulang. Bago rito, nauna nang inanunsyo ng Department of Health ang pagsisimula ng pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang sa unang linggo ng Pebrero. Sa kasalukuyan, Pfizer pa lang ang pinapayagan ng FDA na gamitin para sa mga nasabing age group. At yan ang mga balitang nakalap natin sa oras na ito. Ako si Jomel Garner, nag-uulat para sa Gising Na.
Live na mapapanood sa Teleradyo Bandito TV, simulcast via DZRJ 810 AM at naka-livestream din sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at ng pahayagang Daily Tribune. Back to studio. Jomel! Jomel, salamat. Good Kuya news, Garner. good news din yung sinabi ni Jomel, ha? Oo naman. I love it. Kasi Dahil- yung mga pedia natin. Oo, yung Right? pinag-uusapan natin kahapon lang, tinatanong Yes. natin kailan kaya mababakunahan yung ating mga kabataan, yung mga 5 to 11. Tapos yung iba pa mas bata kaysa ron. Oo, kasi Meron na rin syempre, mga plano. May 2 years old ako. Baka Oo, naman. baka naman. Please naman po. Pero siyempre, inaintindihan din natin na dapat din pag-aralan yung pagiging ligtas ng mga bakuna. Kasi wala naman ilalabas na bakuna kung hindi naman ligtas yan eh. Yan naman, of course. Ayan. At para naman sa ating I Speak question of the day, eto siya. Panahon na ba para maisabatas ang pagkakaroon ng paid pandemic leave para sa mga manggagawa na maapektuhan ng pandemya? Aba. Kaya mga katriboy, padalangin yung mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Ayan mga katribo, hintayin na namin ang mga komento, reaction, haka-haka, kuro-kuro, damdamin sa loobin, vehement objections, intelligent observation sa issue na Grabe yan. naman. Sa aming number 0968-670-4650. At syempre ang inyong mga komento sa ating Facebook Yes! page. At syempre, bago tayo magpatuloy, gusto nating batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa, lalong-lalo na si Attorney Kiel Crisostomo. Yes! Good morning po! Ang ating kasama si Larry Payawal. Pagaling ka. Larry. Pagaling ka. Morning, my friends. Yan. Si Joshua Buendia. Good morning, Joshua! Si Pat Santos. Si Obi Saberdes Dapa. Yan ang ating mga masugid na taga-subaybay na lagi nang tinatangkilik ang ating programa. At yan, napapag-usapan po natin ngayon. Ang daming mga isyong malalaki ngayong araw na to at itong mga nakaraang araw. Lalo na yung mga no-vax, no-ride policy, yung mga vaccination dahil patuloy po ang pananalasa ng pandemya. At nagkaroon nga ng konting kontrobersya dahil sa payag ng isang opisyal tungkol sa kanyang posisyon na hindi magpabakuna. Yes. Ayan. At para naman maliwanagan ng ating mga katribo, ang ating ang issue na to, ay minabuti po namin na imbitahin siya at pinagpaunlakan naman tayo ng ating butihing Public Attorney's Office Chief na si Attorney Parcida Rueda Acosta. Good morning, Attorney Acosta. Good morning, attorney! Good morning po sa inyo lahat, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga heroes, OFWs sa buong mundo. Ayan, Attorney, good morning. Alam niyo mga katribo, itong si Attorney, na-cover ko ito nung panahong ako nasa Quezon City, yung kanyang opisina, at talaga namang napakasipag niya, maraming mga Yes. tinutulungan. Pero ayan, she's no stranger ika nga to controversy dahil sa kanyang mga advocacy Yes. at sa kanyang Attorney mga pagtulong. Acosta, you know, I just wanna lay it out there. Kahit nung law student pa lang ho ako, I've always wanted to enter the PAO office po noon before. And I'm glad that I finally met you, ma'am. Ayan. Kahit na via Zoom lang po. Welcome ka pa rin. Kung gusto mo, malaki na sweldo ngayon dito. 1,000 basic. Ayun naman pala. Ay, na, oy. Ayan, Mabilis ka na. May allowances pa. O sige, ma'am, I'll think about it. Ayan, Attorney, Ka ng trabaho, maganda ka na, magaling ka pa eh. Successful diba? ako rito. So, ma'am, dadalawin ko ho kayo, dadalawin ko Tikoy. Sinabi si kaibigang Roy, no? Oo po. Hindi ako anti-vaxxer. Actually, kumpleto po ako. Ang nilang naturok sa akin, Limbax siya. Saka yung COVID vaccine, wala pa. Hinintay ko yung protein base na ayon sa advice ng mga doktor ko, personal doctors ko, yan ang pwede sa akin dahil meron akong allergies at meron akong hypertension. ayan. Hinintay ko yan. At gagawin ko pa kayong witnesses pagdating yan para makita nyo. Attorney, Ngayon, yung mga issue kasi na legal lamang na dinidistort ng ilang politiko, no? Ako ang ginagawang issue, yung no vax, no ride policy. yes. At makikita natin, kawawa yung mga kababayan natin na hanggang ngayon wala pang access sa bakuna. Tapos may isang dose, pinapababa.
at hindi pinapapasok sa trabaho. Yes. Attorney Acosta, let me start off with this since you've started with the unvaccinated, na kawawa ho sila. Assuming nga ho na talagang against ho yun, but not conceding in any way, na against ho yun sa human rights nila, hindi rin ho ba against din po sa human rights ng mga vaccinated ang ma-infect ho ng mga unvaccinated? Ako yung premise mo, walang scientific basis. You know? Anong scientific basis na yung walang bakuna, i-infectan yung bakunado? Ang tanong ko sa'yo, sino ba indika ng dead or live COVID-19 virus? Yung vaccine sila ang carrier. Kaya nga dito sa amin, majority ng mga COVID positive, mga bakunado sila yung hindi nagtatrabaho ngayon. Pumapasok, yung iilang hindi bakunado dito, nagjo-duty. Ayun. Yes, Kaya nga yung walang valid distinction. Yes, Kaya pumapasok ang Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Or Correct. any person can be denied of the equal protection of the law. Yes. Attorney Bakit Acosta, discriminate ang unvaccinated? Ano bang basehan nyo? May virus yung unvaccinated? Yan nga yung mga malilinis pa dahil wala silang ubo, sipon, lagnat, Yes. negative ang RT-PCR, negative ang antigen. Sila nga yung malinis. Yung bakunado namin dito, halos karamihan nagsipag-positive. Attorney Acosta, Kaya since you started... nalulungkot kami. Yeah. Nalulungkot ako dito. Yeah, Attorney Acosta, since you started with the Bill of Rights, you stated po Article 3, Section 1. How about po Article 3, Section 6, wherein it states na no freedom of movement and travel can be impaired except when it affects national security, public health, and public safety ho? Ang tanong ko sa'yo, makaka-infect ba ang unvaccinated na negative sa COVID-19 virus? Yes, ma'am. Dahil kami dito, may screening kami, may health screening kami sa mga tao dito. Hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka clear sa antigen at RT-PCR. Yan. Paano papasok ang police power dyan? Meron ding batas tayo, yung Republic Act 11525 na pinasa ng Kongreso. Yan, tungkol sa vaccination program. Inamin ng gobyerno through the Congress, siyempre, in-approve ng ekotibo to, kaya naging batas, experimental pa yan. Tapos nakalagay din, hindi mandatory ang vaccine card sa school, sa trabaho, at sa iba't ibang transaksyones. At hindi ka rin immune sa COVID-19. At ilang beses, basahin mo panyera itong batas na ito, may mga binanggit na serious adverse effects at deaths. Kaya nagtalaga ng 500 million fund na itatalaga sa PhilHealth para sagutin yung pagkakasakit ng mga mababakunahan. Yes, Ano ba Panyera. ngayon? Di ba sabi ng mga ospital, di sila nababayaran? Yes, Panyera. Makikita mo, yung police power, pwedeng gamitin yan, not in a manner that you will be repugnant to the Constitution and the law. Yeah. Meron din sa revised penal code, yung grave coercion whether right or wrong pinapagawa mo, pag pinilit mo, at saka itong katawan natin, tayo mismo ang may-ari nito. Yes, Wala Panyera. sino ang pwedeng gumalaw nito nang wala kang krimen ginagawa. Is it a crime to be unvaccinated? Panyera. Sir, Panyera. punishing the Yes. person to be not vaccinated? Wala. Yes. Ngayon, yung ordinansa, may penalties, may fine, yung sa ibang syudad, mayroon pang kulong. That is punitive in character. Yes. Ngayon, i-require mo ng every week, every 2 weeks, mag-RT-PCR na napakamahal ang mga government laborers. Kulang pa yung sweldo para diyan. Magiging confiscatory na, discriminatory pa. Yung policy na yan. Yes. Alam mo, sa totoo lang, masakit sa akin to Nasa pamahalaan ako, sabi nga nila, dapat sunod-sunuran ako. Pero lawyer din ako. I am a lawyer and a human being who should, uphold the rule of law Okay. and Constitution. Panyera, Para sa laglagbala, sino man tumindig sa laglagbala? Yes, Panyera, Sino this man is- sa lipong OFWs na biktima ng laglagbala? Kontrapelo na naman kami nun. Pero importante yung pag-aari ng batas. Yes, Panyera. Panyera, follow up lang ho, no? You were saying, and I get everything that you've just said, na sinasabi niyo ho na, syempre, it is our body, it is our decision, that is correct. However po, you're saying that the decision of the DOTR and that of our executive department are contrary po to your values, thus making it inefficient. So you're saying that the government officials who implemented this are inefficient? Ang amin apela, reviewin nila yung pulisiya nila. Konting hilot lang naman Yung gusto, sige, go ahead.
Hindi ako anti-vaxxer kasi dito sa amin, 91% ang vaccinated sa buong pwersa ng PAW nationwide. 3,000 kami plus. 91% imagine. Kung ako'y anti-vaxxer, kontra dyan sa mga ng gobyerno, di sana in-advise ko sila huwag magpapakuna. Pero sinabi ko, if you want to take the risk, take it. If you want to maintain the integrity of your body, during clinical trial stage pa yan, at yan experimental, kaya nga walang CPR yan eh. Di bahala ka, desisyon mo yan. Kasi pag may namatay, may nangyari sa kanya, sino mananagot? Kailangan dali sa ICU, sino magbabayad? Wala naman kaming pondo para dyan. Understood po, attorney. Si Roy po ito. Balikan ko lang po yung sinasabi nyo kasi na walang scientific basis para i-impose ito. Kasi meron din po namang mga pag-aaral, on the other hand, na nalathala na rin ng ilang mga international news organization that yung mga unvaccinated have higher levels of viral load and they tend to infect mas mabilis pong mawala yung viral load na yan doon sa mga vaccinated. Kaya ang conclusion po nila, mas makaka-infect yung mga hindi pa bakunado. Ano pong masasabi niyo rito? Yan nabasa mo, article ng mga new vaccine. Bago lang ang COVID-19, magdadalawang taon lang eh. Yung mga lumang gamot nga natin, dekada, clinical trial eh. Ngayon, bago lang yung COVID na yan. Tsaka pansinin mo, iba-iba ng variant. Yung unang lumabas, hindi daw pwede sa Delta. At pareho lang ng load ng viral content ang unvaccinated at saka vaccinated. Merong pag-aaral din na ganun. Kaya nga, hati ang global medical community sa issue na yan. Panyera, a lot of our viewers and commenters are asking, you could have easily just sent a letter to the DOTR and the executive department. Why go on national TV and do this? The viewers are asking if this is a publicity stunt and do you want to have your ambitions implemented further? So remember, Panyera, I'm not a candidate. I'm not a politician. I am a lawyer, the Chief Public Defender of the Republic of the Philippines. Walang boses ang maralitang Pilipino, kundi ang inyo lang lingkod. Lagi, noong magbibitay si President Gloria ng 1,200 bibitayin, sino ba tumayo? 2004 pa yun. Tumakbo pa ako after? Tanim pala, bago 2016 election, tumakbo ba ako? Wala, I don't want publicity. Ayaw ko nito. Attorney Kung pwede Acosta. na, manahimik ako sa kwarto ko, pero Yes, Chief. Yes, Chief. tingin ako at punong-puno ang aking Facebook account, ang Facebook ng opisina ng hiling ng taong bayan na ipagtanggol sila. Ngayon, yung appeal ako, bakit hindi na ako nakasulat? Nagulantang na lang ako nung Biyernes, Lunes, naguhuli na eh. Chief. Naguhuli at ang complaint ng tao, pagdating doon sa pinagdalan sa kanila, pinagpapakunahan sila. Alright. Kaya nga, ito emergency rin ito eh. Kung emergency use, yung vaccine na yan at wala pang CPR, emergency rin po ang pagtulong ng PAW. Hindi po stand publicity din. Hindi ko na kailangan ng publicity. Panyera? Ito pa si Acosta, 2 dekada na mahigit na PAW chief. Kailangan ko pa magpapasikat. Yes, Panyera. Tutunayan ko. Well said, well said. Panyera, I've met you before, I think, in Shangri-La West Avenue, and I was just a law student. Sabi ko nga, gusto ko lapitan si ma'am kasi ang ganda ng hair niya. Tapos sabi ko, pero natakot ako sa inyo, ma'am, kasi marami kayong kasama. So, my next question would have to be, ma'am, do you think that the way that you have stated it in national TV, you are going against and contrary to the opinions of our government, nagiging ho kayong isang, dahil role model po kayo na marami, hindi ho ba kayo mas lalong naghihikayat ng gulo po sa gobyerno natin laban sa mga katauhan natin? Baliktad, hindi po ako nag-umpisa ng gulo. Sino ba nang huhuli? May 500 hinuli sa Commonwealth, dinala sa circle. Yung kalahati, binakunahan. Yung kalahati, dumating yung PAW, saka pinauwi. Ako ba nag-umpisa ng gulo? Hindi ako pasagulera. Turo ng nanay ko, pag may sumuntok sa'yo, tumakbo ka eh. Huwag kang gumanti. Ako lang ay rumisponde sa tawag ng tungkulin at sa hinaing ng ating mga kababayan. Gaya sa Laglagbala, ako ba ay nagpresenta doon? Ay dinala sa akin ng kabilang istasyon yung mga matatandang na hinuhuli. Tinabi sa akin na puntahan sa airport. Anong gagawin ko? Tanggihan ko? Di sasabihin, napakaduwag na si public attorney yan. Kontra sa
Sa problema sa laglagbala na yan, na hinahayaan lang eh. Ay nagpasikat. Hindi na po kailangan magpasikat. Dati na po ako sikat. Chief, naintindihan ko po yung posisyon mo dahil sabi ko nga nung nag-cover ako sa inyo, naalala ko, marami kayong tinulungan, kasama na yung mga biktima dyan nung lumubog na Princess of the Stars, yung ating mga pina-exhume doon at pina-examine para malaman yung kanilang malaman yung kanilang mga identity. Maraming klase ng tulong. Pero ngayon po, sinasabi nyo, this is your duty to help, lalo na yung mga walang boses. Pero mayroon na po ba kayong sinampang kaso na ang posisyon ninyo ay hindi makatarungan ito or unconstitutional para officially magkaroon ng official action sa korte? Kasi nagmumukhang flouting eh. ang inyong posisyon at para naman hindi kayo masabing na ito nagpapaano lang gusto lang marinig. Roy, merong kasabihan ng matatanda. Kung mapag-uusapan sa santong dasalan, huwag mong gamitin ang santong paspasan. Alam mo, sa korte may apila, di ba? Pwede kang mag-apila. Kaya po kami lamang ay maapila sa LGUs na sana na may huwag labagin ang batas at karapatan ng hindi bakunado. At napakaganda po ng response ni Mayor Joy Belmonte. Kinabukasan naglabas siya ng press advisory na hindi daw sila nanguri, kundi HPG, hindi pulis sa Quezon City. At siya ay magiging lenient na sila sa mga unvaccinated. O hindi maganda ang response, nag-appeal po kami. Paano ngayon? Anong gagawin? Puro sulat. Pandemic ka ngayon, sulat ngayon. Hindi ka makapag-file ng sa Supreme Court nga. Mahirap mag-file personally. So sa puntong yan, pag emergency, kailangan magsalita ka na. Yes. Attorney Meron kami Acosta. programa every Friday yung hashtag pala. Opo. Kasi Acosta's legal advice, 1:30 to 2 to 3 ng hapon. Doon pumasok yung mga hinaing ng taong bayan. Anong gagawin ko? Attorney Acosta. Hindi ko sila ipagtatanggol. Ang daming vlog, ang daming comments. Yes, Attorney Acosta, if I can just... Sila, lalo, Yes. lalo nung una-una, mga media pa humingi ng tulong, i-autopsy yung kanilang bangkay. Attorney Acosta. I-autopsy yung batas nakalagay. Kaya malakas ang loob nilang magbakuna ng matanda at may sakit. Yes. Walang liability ang pharmaceutical company at ang mga taga-DOH. Acosta, Exonerate na, hindi pa nagtuturok na, exonerate na eh. yeah. Attorney Acosta, if I can just say this and interject ha. Kasi if you read DOTR Circular Memorandum 01, meron naman pong mga exemptions. So, kung sasabihin ho natin, may valid distinctions naman ho. Lalo na ho, sinabi pa po ng DOLE, ng workers ay exempted ho. Lalo na yung kahit yung mga Sinabi ng manggagawa. DOLE, And yes, Attorney. Kinabukasan yun. Yes, Attorney. Pero if I could just finish my statement. Responses ni Manong Bebot yun sa aming panawagan, kaya sumasaludo kay Manong Bebot. Yes. After na magreklamo ang mga tao sa PAW. Yes, Attorney. Pero, naglabas si pero, Manong Attorney- Bebot na, oy, hep, yung mga workers, dahil sinabi ko, parang pinapatay mo yung mga workers na hindi bakunado. Yes, Hindi makakain Attorney. sa pamilya niyan. correct. Responde agad si Manong Bebot, kaya talagang naging boss namin sa DOJ yan at alam niya ang hustisya. Yes. Attorney Acosta, hindi po ba itong vaccine hesitancy nyo galing rin ho sa Dengvaxia-led na advocacy nyo before? Ang galing naman ng tanong mo, may conclusion na yung tanong mo, tanong pa lang. Ano ba ang residency? Kompleto nga ako, pati cervical cancer, meron ako eh. Pati yung sa, yung sa HEPA, kompleto ako. Matanda na ako, nagpapabakuna pa ako. Yan lang, Dengvaxia na experimental. At saka itong COVID vaccine, ang hindi pa natuturok sa akin, pero magpapaturok ako ng COVID vaccine na protein-based. Hindi ko sinabi hindi ako magpapaturok. Kaya nga yung sinasabi nyo ako nag-induce ng vaccine hesitancy, mali yun eh. Bakit 91%? 91% ng tao ko sa 3,000 empleyado, bakunado na rito ng COVID. O nga ako, nagpapasilip sila eh. O kaya yung mga doktor namin, busy sa reseta ng gamot sa kanila para hindi sila mamatay. At Chief, ito kasing tanong namin ay nanggaling, hindi lang naman sa amin, Yes, kundi sa mga viewers pahayag din ito, lalo na ni... Tinatanong nyo para naiintindihan dahil yung iba Correct. walang Opo. logic. Correct. Puro minor premise, walang major premise. Yung syllogism na violate na Opo, ayan, speaking of that, ito po kasi, lalo na yung nanggaling kay Senator Franklin Drilon, na parang sinisisi sa inyo yung vaccine hesitancy daw, dahil doon sa naging publicity sa mga action nyo sa Dengvaxia. Ano po masasabi nyo rito? Tignan mo, anong vaccine hesitancy? 50 million plus na nga na bakunahan. Pinagmumura sa Ako na ako.
nag-hesitancy pa yung mga tao. Aba, at saka kung kukunin natin yung logic niya, aba yung 50 milyong Pilipinong hindi pa bakunado, palalabasin niyang delikado, dangerous, wag papasok. Kasi ayaw na niya ako papasukin tsaka mag-resign na raw ako. Aba, isip siya para magpa-resign sa akin, hindi naman siya nag-appoint sa akin. Pero Attorney Acosta, if in the event na si Presidente Rodrigo Duterte ay kinausap po kayo para ho magpabakuna na at bigyan ho ng dagdag pa pong strength yung sinasabi ho ng gobyerno na magpa-vaccine na po ang mga tao, ano ho ang inyong opinion at plano kung ganun ho ang mangyari? Palagi ko, hindi niya ako kakausapin tungkol dyan. In the event Kasi, po. ayun ko lang ibubunyag. Nagpaalam ako sa kanya na hindi muna ako magpapabakunat. Mahihintayin ako. At kasi ako, nung bata ko, mapalang buong katawan ko. At halos hindi ako makahinga. At ako ay may hypertension. Pag magalit lang ako na, hypertension ako. Oh, ang puso mo, ma'am. Ang puso mo. Ma'am! Pero ang punto doon, hindi ko kakayanin yung side effect ng myocarditis. Manamatay, myocarditis ang diagnosis ng mga doktor sa ibang bansa. Pero Attorney, you're exempted Inamin naman. Ibang pharmaceutical company yan. Yeah, you're exempted naman, Kaya Attorney, alam kasi ko, may yung katawan comorbidity po natin, kayo. Walang grave coercion dapat. Walang pilitan. Nasusulat sa portal ng DOH, ang pagbabakuna at ang pagbibigay ng gamot ay voluntary. May right of refusal. Ang pasyente, hindi mo dapat pwersahin. Kaya sa puntong yan, paano kung may mangyari dyan? Wala ka bang konsensya? Attorney? Wala kang konsensya dahil malakas ang loob, dahil may immunity sa batas. Dito sa 11525. Ayan, at saka masaklap. Alam mo, kinalaputan ako na mabasa ko itong Republic Act 11525. Abay, magagaling yung mga taga-kongreso na nag-draft nito. Nilagay na experimental, nilagay na hindi ka mainom sa COVID, nilagay na walang babayaran sa iyo ang pharmaceutical company, walang liability yung magtuturok sa iyo. Aba, talagang ang talo dito, yung maralitang Pilipino na may comorbidity. Ang lakas ng loob ng araw, may lagnat ka lang, hindi ka papakunahan At ngayon, may comorbidity ka, papakuna ka. Yan, sabi ni Sec Duque. Yes, Sige yes. siya, para i-advise ako ng ganun. Para matikok na ako, mategi na ako. Attorney Acosta, marami ko natutunan. Ang puso, ang puso. Attorney Acosta, since parang lang po kasi marami pong nakikinig rin ngayon ng mga law students and lawyers din po. Syempre kayo po ang PAO chief ho namin. Matagal ho kaming gusto ho lahat ng, wala yata akong kilalang law student na ayaw pumasok ng PAO. Pero ang tanong ko ho dito is, do you think all of our freedoms are absolute? Hindi ho ba ang sabi ho ng jurisprudence natin at ng Constitution mismo na all our freedoms are subject to the police power of the state? So therefore Police po, power of the state can be used if there are violations. correct. There is, gaya bawa nito, ano ka, nahuli ka nagnanakaw, you can be incarcerated. No, but this is Merong different, police power Attorney of the Acosta. state. This is against Okay. public safety. Ngayon, nag-lockdown, nag-pandemya, lahat hindi papasok. Nangyari yun, 10 tayong ECQ. Pwede yun. Pero dito na sa pagbabakuna, hindi mo pa sasakayin para mapwersang magpapakuna, ipag-usapan na to. O, halimbawa, positive ka. O, quarantine ka 14 days. O, may granular lockdown sa barangay, daming positive. Okay yun. Pero, yung gagawing kahit sino na lang, hindi na pasasakayin ng boss, abay, pang-usapan na yun. Kaya dito sa amin, lahat na nag-positive, hindi pumapasok Naka-work from home. O pwede yun. Wala sila magkagalit dahil positive kayo Kaya ang punto doon, ang ginagamit na parameter, bakunado ka ba o hindi? Hindi ka bakunado o huwag ka alis. Kaya napaka-ano naman nun, napaka-unfair nun. Especially so, na hindi pa tapos yung vaccination program ng government. Ang dapat gawin, mangumbinse at huwag mamilit. Kasi pag nakita ng mga taong maganda yung bakuna nyo, walang namamatay, walang na-hospital pag nasaksakan, edi pipilahan talaga yan. Kaya, Costa, Sa puntong yan, ay masasabi ko kay Senator Drilon, huwag mo ako atakihin, Senator Drilon, atakihin mo yung Republic Act 11525 na ginawa nyo. Ayan. Kasi bilisto nyo yung mga bakuna, experimental Ayan. Saka magkaka-COVID pa rin, shall not be immune from COVID. Chief. Bilisto nyo So kaya ang mga tao, sila ang ayaw mismo, hindi si Acosta nagsasabi, yung batas mismo nagsasabi. Ayan, well taken, Chief.
Pero curious lang ako. Saan palagay nyo nanggagaling yung hugot sa inyo ni Senator Drilon? Bakit sabi nyo nga may batas? Hindi Bakit? mo ba alam na siya yung nagtanggal ng budget ng PAO? Oh, no! Ang Pangulong Duterte? Oh, no! Dapat updated ka dito sa PAO. Ikaw kasi, Kuya Roy, hindi ka na nag-cover dito eh. Gusto na natin malaman ng publiko kung ano yung nalalaman po natin yan. Pero, syempre, kailangan malaman ng ating mga katribo ano yung context nitong pangyayari na ito. Attorney, Naisipin mo yan sa Dembaxia. Akra, senior partner siya. Kalaban ng PAO ang Akra sa Dembaxia. Yung mga dinimanda na sa Anupi. Tapos yung Aquino Galman double murder cases. Siya yung opisyal ng gobyernong isa sa nagpakulong ng mga sundalo. Pinare-open ang PAO Forensic Laboratory noong 2004. Siyempre, nakontra namin siya. Hindi lang yun. Nung araw, yung pagkamatay ng kapatid ko, siyang Secretary of Justice, napingpong yung kaso. Hanggang sa nanalo kami sa Court of Appeals. Hanggang sa nagsettle yung dalawang doktor at ang ospital. Yes, sa hipag ko. So sa puntong yan, may history. Pero mahal ko yan dahil naging amo ko yan eh. Attorney Paulayar Acosta, ako sa Manila noon, ng Secretary of Justice, sumasama pa ako sa kampanya niya sa Kapisi. Nagle-lecture ako sa mga barangay Yes. tungkol sa katarungan pang barangay at sa family code. and we laud you for that, Attorney Acosta. Pero my next question would have to be, so ang sinasabi nyo ho, yung nakalagay ho sa ating saligang batas, Article 3, Section 6, ay hindi ho dapat sundin ng batas dahil ho na magiging unfair ho to. Kasi alin batas ang hindi dapat sundin? Sabi ko sundin ang batas. Hindi ho po, kasi Walang po, batas na hindi the pa pinasunod. Constitution Yung mandatory prevails. vaccination, walang batas. Hindi Ang po, may batas, hindi mandatory. Attorney Acosta, we're talking about the Constitution, ma'am. Young lawyer, you should be very precise in I your am, premise. yes, ma'am. I'm just saying, ma'am, sa Constitution po. Sa Ateneo, meron kaming legal logic. Yes, ma'am. Sa Constitution ho kasi, ang nakalagay ho doon, the freedom of movement and travel can be restricted if it would go against public health and public safety. And it is up to the DOH to determine if it is against the public health. Teka muna, ang tanong ko nga sa'yo, may scientific basis ba? Meron ho, ma'am, na ang sa hindi DOH. vacunadong carrier? Yes, ma'am. Negative sa RT-PCR, negative sa antigen, sa live, nasal. Baka sa walang PAO lang po yan, sintomas. ma'am. I-restrict mo for public health? Baka sa PAO lang po gusto yan, niya ma'am. magtrabaho. Yes, O ma'am. gusto niya magkasweldo, magka-allowance. Bakit mo isusuppress ang karapatang pantao niya? Ngayon, kung yan positive, yung sinasabi ko, okay, work from home ka. Positive ka, magpagaling ka muna. Padalang kita ng gamot, libre pa. Ganun lang yun. At ang mga doktor namin talagang maagap. May mga wonder drugs silang binibigay na ayaw ipabigay ni Secretary Duque. Chief, eto lang. As far as I can understand, hindi naman ako lawyer, pero hindi po ba may presumption ng regularity sa function ng mga gobyerno? At itong mga batas na ito, presumed legal unless declared otherwise by the Supreme Court. Hindi po kaya mas maganda questionin na natin ito para once and for all, ma-establish na yung legalidad nito? Aling batas ang gusto mo i-question to? Ito pong kanilang regulasyon sa no vax, no ride. Ordinansa. Yan ay hindi po pwedeng mag-prevail over the Constitution and statutes, Republic Acts. Yung mga PDs na presidential decrees na hindi pa nawamin. Hindi pwede mag-prevail ang mga policies at ang mga ordinansa dyan. May hierarchy of laws. Ang supreme law of the land, the Constitution. Correct. Ngayon, may equal protection clause nasa Bill of Rights. May due process clause. Hinusgahan mo na yung hindi bakunado condemn without trial Ngayon, yung ayaw magpapakuna, ayaw mo lang pakinggan. Bakit ayaw niya? Ang gusto mo, ipilit mo kahit may sakit. Baligtad na ngayon. Yung araw talaga, pag may lagnat, may upo, huwag ka pwedeng pakunahan. Pauliin mo na, balik na lang kayo, mami. Pag magaling na yung anak niyo. Ngayon, wala. Kahit may cancer, may diabetes. Kaya nga may kapatid tayo sa media, hindi ko makakalimutan. Talagang para kung tunay na kapatid yun. 2 days before mamatay, nagsabi siya, bakunado siya 2 shots. Tapos nag-positive, nanghihingi siya ng gamot at napunta na nga na ospital, namatay. Positive. Imagine, napakagaling na media yun, kilala mo ro yun. We commiserate po, Attorney, for your friends na who have lost their lives. Pero siguro ang last question ko na lang po, Attorney, is that do you think that there can be harmony po between your statements because you are a role model, Attorney So marami hong nakikinig. So kaya po bang hanapan ho natin ng harmony ang mga unvaccinated at sa mga prinsipyo po na binibigay ho ng DOH, FDA at ng executive government po?
Yan, ganda ng tanong mo. Alam mo, para sa mga taga-DOH, paliwanag ang kagandahan, ang benefits, pero kasabay din ang risk para magka-informed consent. Ngayon, kung gusto ng tao to take the risk, take it. Bakunahan natin. Kung magsasabing, hep, wag muna, ayaw ng doktor ko, igalang din natin yung desisyon nila. Walang gulo. Huwag natin parusahan yung ayaw magpapakuna para mapilitan. Dahil halata na obvious na yan eh. Na pilitan na eh. Huliin mo. Hindi mo pasasakayin. Dadali mo sa isang lugar. Pagpapabakunan mo. Ayaw nga magpapakuna. Pipilitan yung mga tao para makauwi. So yan ay napaka-anti-poor. Dahil pag ang poor ang nagkasakit, sino sasagot ng hospitalization? O di sabihin nyo. O bahala ang mga mayor na yan. Ipapagamot kayo ng libre pag kayo ay nag-positive despite this vaccination. O yun. Yes, attorney. Ano natin ang mga tao makukonvince? Attorney. Dahil sa Amerika, sa Australia, ay alam ko, pag nagkasakit, binakunahan, sagot nila lahat. At may indemnity pa talaga. Kaya nakakumbinsa ang ibang bansa na magbakuna kahit experimental pa yan. Yes, attorney. Kaya nga walang CPR yan eh. Walang Certificate of Product Registration. Correct. Emergency use lang. Yes, Dahil wala pa attorney. yung safety, wala pa yung efficacy, at wala pa yung quality. Yes. Attorney, paano na ho kung nag-impose ho ang government natin using the police power of the state na gawin hong mandatory, ikakalabanin pa rin ho niya ba ang prinsipyo na ito? Wala akong kinakalaban. Ang kalaban nila ay batas, hindi ako. Ako'y boses lang ng maralitang Pilipino. Okay. Kailanman wala akong Pangulong kinalaban. Kaya tumagal po ako sa pwesto. Kaya hindi ko po sinisisi si Pangulong Duterte dito. Pareho lang kaming di doktor. Siyempre, naniniwala sa is just relying on Secretary Duque. Si Duque po, dapat doktor siya. Dapat alam niya kung ano ang hazards and risks of mass vaccination without screening. Gaya ng ginawa nila sa Dembac, siya nagkaso. Wala na screening. Oh, wala po akong paglaban sa gobyerno dahil ako po ay masunurin sa batas. Batas lang po ang aking ipinapaliwanag. Ano ba definition ng law, Panyera? It is a norm of conduct that will ensure order in the society. Sundin natin yung Republic Act 11525. Hindi nga po nag-autopsy mga doktor ko dahil exonerated na rito sa batas sila eh. Ano mapapala ng pag-autopsy? Kahit mga taga-media yung nagre-request, dinilay namin. O bakit? We uphold the law as long as it is the law. Pero kung ang law i-distort to the end na you will commit grave coercion under Article 236 of the Revised Penal Code, that is a violation of the law. Correct, attorney. To end this, we appreciate everything that you have just said. And sasabihin ko pa rin ho sa inyo, naging pangarap ko ho talaga pumasok po sa PAO. Welcome ka dito, Iha. Kasi kahalit na ako dito. Ayan, nagpapasalamat din ako. Taka dito at ikaw maging spokesman namin dito. Naku, madam! Ay, ma'am, gusto ko lang po pala i-praise po lahat ng district offices nyo, pati ho sa iba't iba pong mga lugar. Hindi po ako nakakilala ho ng PAO na lawyer na hindi po respectful at hindi po magaling. Siyempre, galing, mana sa'yo. We have the service with a smile. At si Ayun. Lolo Nato. O hapon, pinuntahan ng public attorney. Yes, I saw, ma'am. Very Si good. Lolo Yes Nato. po. Yung Ay, pagkain, tinanim niya yung punos ng ani, pinakulong mo may-ari ng lupa. Salbahe yun, ma'am. Maraming nakikita. Ma'am, ipakulong mo yun. Sabi ko, i-claim Pakulong. na. Salamat po sa mga nag-donate ng pambail niya. Yes. Ayan. Ako, wala kaming pondo sa pande, pero awa ng Diyos, pag talaga nagbayanihan tayo, kayong mga media, ang boses din ng taong bayan, tayong lahat, ang solusyon sa problemang legal ng ating mga kababayan ay kagyat na malulunasan. Maraming salamat. Attorney, Mabuhay pag ang programa. Attorney, pag mag-a-apply ako ng spokesperson nyo, ha? Tandaan nyo ako, ma'am, ha? Attorney, maraming salamat po ulit. Nami-miss ko na, hindi ko na nadadalo Thank you, yung ma'am. office ng PAO. Pero marami pong salamat sa pagkakataong binigay nyo sa amin sa pagpapaliwanag. Thank you, ma'am. Thank you, God bless po. Kasama mo, kumusta? Hindi na nagsalita si Sherry. Ma'am, na-overwhelmed. Na-mesmerize sa inyo. Pero kilala ko po kayo. Natin ang Tribune. Ang gaganda ng mga news nyo sa Tribune. At Salamat Ayan. po. Salamat, ma'am. Ayan, muli mga katribo, ayan po ang ating butihing chief ng Public Attorney's Office, si Attorney Persida Rueda Acosta. Alam mo, Muli po, maraming salamat. Masaya yung mga healthy discourses eh. Kahit na nababasa ko sa comments na inaaway ako, guys. This is just the healthy comments kasi somebody Healthy discussion. Yeah, Kailangan somebody- mo itanong yung hard questions. Somebody has to ask the questions na gustong tanungin ng iba. Oo. Pero it does not mean that I am against Attorney Acosta like what I've said.
I admired her since I was a law student, and up to now, the admiration still exists. At napapag-usapan natin yung no box no ride policy, mas maganda siguro, tingnan natin yung ibang side niyan. Ay, At okay. para naman sa side ng gobyerno, ay makakasama po natin, maswerte tayong ngayong umaga na makakasama po natin si Attorney Zona Tamayo ng LTFRB para po naman sagutin din yung ating mga katanungan. Good morning, Attorney Tamayo. Good morning, Attorney Tamayo. Good morning. Gandang umaga po sa taga-subaybay po ng inyong programa. Ay. Morning po. Ayan. Ma'am, medyo sisimulan ko na yung tanong kagad Yes. para alam ko naghihintay kayo kanina pa. Kasama, nilinaw na po na yung no box no ride policy, kasama na yung mga workers, pati na rin po yung uuwi sa probinsya, kagabi lang inanunsyo ito. Ito po ba alam na nung ating mga enforcer? Kasi baka po magkaroon na naman ng hindi pagkakaunawaan dito sa implementation nito. Opo. Tayo po ay in touch po on the ground. We have people po assigned also to assist our enforcers. Kaya may mga tinalaga rin po tayong mga team leaders po sa bawat area po na nandun ang ating mga enforcers. Tayo po ay merong Viber group para immediately kapag meron silang mga na-encounter na medyo kailangan nilang itanong sa atin, ay nasasagot naman natin. At yun mga direktiba, kung meron paglilinaw na kinakailangan, ay ipinabababa rin po natin on the ground sa ating mga enforcers po assigned. Attorney Tamayo, siyempre po, hindi naman basta-basta. Ngayon, tinicheck na yung mga vaccination card. Pero yung mga taga-kumpanya, halimbawa, madali yun, may ID sila Yes. Paano halimbawa yung mga vendor na pupunta sa palengke, yung mga bibili lang ng gamot, or halimbawa, ako pupunta sa pwesto, tindera ako, wala namang kaming ID, paano po gagawin nila? Okay po. Yung ID po is an example lang po ng isang dokumento na pwede mag-replace dun sa general requirement of a vaccination card. Okay, pag halimbawa hindi available ang ID, pwede naman tayong humingi ng barangay pass, binibigay yan ng ating mga barangay, or kung sa palengke naman at vendor kayo, meron naman market administrator dyan, so hihingi rin tayo ng certification sa kanilang opisina, patunay na tayo po ay mga vendors. Ang binibigyan natin na emphasis po dito is that in lieu of the vaccination card, ano ang dokumentong maipapakita mo para patunayan na yung pag-alis mo sa bahay, ito po ay kung unvaccinated or partially vaccinated ka, ano ang pwede mong ipakita para proof na essential ang iyong travel. Okay. Panyera, ayon sa LTFRB po, pwede daw magmulta hanggang 15,000, pati na rin po masuspend o makancel yung franchise ng mga driver na lalabag sa no vax, no ride policy. Meron na po ba tayong mga nahuli at napatawan po ng parusa? Gaya ng paulit-ulit po namin paalala, we really do not want to dwell on imposing penalties po, lalo na sa panahon na ito, at ang ipinatutupad po naman natin ay para naman po sa kalusugan ng nakararami. Kaya lang po, of course, we have policies, we have penalties that we have to impose. So ngayon po, may mga nahuli naman na po tayo, yung iba po pinagsabihan, yung iba naman po ay tinikitan, at ito po ay mag-undergo pa naman po ng due process. So set pa yun po yan for hearing at pakikinggan din naman po ang side ng driver or ng operator kung ano ang nangyari dun sa sitwasyon. So right now po, wala pa po tayong sineset na hearing, although meron na po tayong mga natikitan. Ayan. Okay. Attorney, yan po, siyempre, pinapatupad natin ngayon. May mga nag-check kung natutupad Yes. dito. Yung mga bus po kasi, may swerte sila, mayroong konduktor. Ang mga namomroblema po yung mga jeepney driver. Kasi minsan, paano raw nila Nahihirapan. ma-check? Halimbawa, kung galing sila sa terminal, madali, may barker doon yung mga sasakay sa gitna ng ruta, tapos magpa-flash lang ng card, baka may peke pa doon. Paano po naman yun pag may nahuli na ganun? Siyempre, nagmamaneho na dun sa gitna Yes. ng ruta. Paano po ba ang ating konsiderasyon dito? Okay po. Kaya nga po patuloy po tayo na nakikipag-ugnayan rin sa taong bayan, yung mga kailangan lumabas na mag-cooperate din po, suportahan ang ating programa dahil lagi po nating sinasabi na ito po ay para sa kalusugan ng nakararami.
So we encourage po, no, nakikiusap po kami na ang mga pasahero po is already ready or already naka-display na ho yung kanilang mga vaccination cards dahil naiintindihan naman ho natin na nahihirapan ho naman talaga ang ating mga drivers na i-check ang mga ito. So kung mapapakiusapan ho natin ng ating mga pasahero na i-display na po, yung iba po kasi pwede namang gawing parang ID, no, nakasabit sa kanilang leeg, para ho maaga rin at madali rin ho makita ng ating mga drivers. At gaya po ng pauna kong nabanggit, may mga enforcers tayo on the ground, strategically located, lalo na ho dun sa mga areas identified na medyo heavy po ang volume ng passengers to assist our drivers. Kaya mapapansin nyo ho, ang ating mga enforcers ay chine-check din po mismo yung mga pasahero, isa-isa, sa loob ho ng mga jeepneys at ng mga buses para lang po tulungan din ang ating mga drivers. Yan, maraming salamat po, Attorney Tamayo, sa inyong Yes. paglilinaw. Sama na po sa mga susunod na pagkakataon, mapagbigyan niyo muli Attorney, kami. thank you very much po. And Salamat din po sa pagkakataon. yes po, Attorney, personally, I fully support po yung no vax, no ride para na rin po sa greater good po ng Pilipinas. Ayan. Salamat po. Alright. Good morning. Good bless you, morning. ma'am. God bless. Ingat po kayo. Good morning. Ayan, at ngayon naman, alamin natin ang opinion ng taong bayan sa ating I Speak of the Day na ihahati ng ating ka-Chirkly sa kalsada. Pasok, Chirk! Pasok, church! Church! Church. Hello, good morning mga katribo! Dito tayo sa Lansadang Valenzuela at tatanungan natin dito kay Ate, sa ating katribo dito, kung ano opinion niya sa ating I Speak question of the day. Ano pa pangalan nila? Hilda, Hilda, ano po? Romay, Romay po. Ilan taon na po? 60. Single pa po ba? Matagal ng single. Okay po. Sige po. Kayo po ba? Sa palagay niyo po ba, panahon na ba para maisabatas ang pagkakaroon ng paid pandemic leave para sa mga manggagawa na naapektuhan po, na maaapektuhan ng pandemya? Oo naman, panahon na para maipabatas yan dahil kawawa naman yung mga naapektuhan ng mga walang trabaho. Kailangan nilang pangkain, pangupo ng bahay, pambayad ng tubig. Saan man sila maghahanap niyan kung wala silang trabaho? Kaya dapat lang talaga tuparin nila yung ganyang pangako nilang mga paid pandemic. Opo. Usog po kayo dito. Ayan po. Ay, dito po. Ayan po. Ayan po, may babatiin po ba kayo? Binabati ko yung mga katukarang ko dito sa Okay, kapitbahay namin. Mamay po kayo. Kay Nene, kay Mila, sa lahat, kay Gardin. Ayun po. Ilan na po ba anak niyo, Nay? 3 lang. Lahat naman po sila nagtatrabaho. Wala mga trabaho. Okay po. Kayo pa, ano pa hanap Ako po lang yung trabaho, nagtitinda ako ng gulay. Okay po. Ayun po. Baka gusto niya akong tulungan kung sino man nakakarinig ka. Ayun pa, wala na po ba kayong plano mag-asawa pa? Wala naman nagkakagusto eh. Ayun, sa ganda mo yan, te. Ayun. Darating rin yan, ate. Ayun. Diba? Wala ka lang gusto mong batiin pa? Wala na. Tapos, Ayun nga. At ayun nga, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayon. ay, Mag-birthday. birthday rin ng apo ko ngayon, si John Carl. Apo, happy birthday. John Ilan taon Carl na po? Dugay, 9. Ayun, apo. Ayun, happy birthday, John Carl. Ayun, happy 9th birthday, John Carl. At happy birthday din sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Mag-birthday kayo hanggang gusto nyo. At ayun nga, inaanya nga ako kayo mga katribo sa aming katribo bakunado selfie challenge. Yung mechanics basta mag-visit lang kayo sa Facebook page ng Daily Tribune, ganun din ng Concept Central para sa mechanics. At dahil nga ito sa nagpa-unlock ka sa akin ng interview, makakatanggap ka ng exclusive Daily Tribune mug. Maraming salamat. At mali. Papauna na kayo para makalis kayo ng bahay niyo. Ayun. Ako, fully vaccine ako. Ay, ang yabang. May booster na. Wala, booster. Meron na. Tapos na. Yaba, ayun na, sabi niyo na nga, yung mga bakunado yan eh. At mali, ito ang inyong katribo si Church Balagtas na nag-uulat para sa Gising na Back Studio. Bye-bye. Salamat, sir. At syempre, babatiin din natin ng happy birthday si Pearl Asierda, si Benny Suplido, at si Nora Diona. Happy birthday! Happy birthday! And gusto po namin mag-hello po sa 1,800 strong viewers po. Ayan. Very strong comments. At I love it. syempre, naghihintay ang ating mga viewers ng Balitang Showbiz na atin sa atin na walang iba kundi si Pao Kim San sa Pleasing and Oozing with a Feel. Pasok po! Thank you! Ayan, magpa-happy muna tayo after nung mainit na talagang doon with attorney. So, nagpakalat ng kilig si Joshua Garcia nang tawagan niya si Ivana Alawi sa Truth or Dare Challenge.
Hindi napigilan ng mga netizens ang kanilang reaction sa aktor na si Joshua Garcia nang tawagan niya sa telepono ang actress, vlogger na si Ivana Alawi bilang bahagi ng isang Truth and Dare challenge. Si Garcia ay dumalo sa isang Truth or Dare fundraising activity ng ABS-CBN sa Kumu para humingi ng mga donasyon para matulungan ang mga biktima ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao noong Disyembre. Sa isang segment ng show, tinanong si Garcia ng host na sina Alora Samsam at Darla Soler kung hahabulin ba niya si Alawi o makikipag-ibigan na lang sa aktres. Siyempre, jojowain. I mean, come on, choosy ka pa ba? Mabait, maganda, sexy. Magiging choosy ka pa ba doon? Saan ni Garcia patungkol kay Alawi? Gayunpaman, agad namang nilinaw ni Garcia ang kanyang sagot. Pero hindi kasi lahat ng tao masasabi mong men para maging magkarelasyon. May nakatadhana sa'yo parang mamimit mo lang para maging kaibigan mo kasi di mo masasabi. Yun lang naman sa akin, paliwanag ng aktor. Bilang bahagi ng Dare, hiniling kay Garcia na tawagan si Alawi at tanungin ang parehong mga tanong na ibinato sa kanya. Mabilis na sinagot ng vlogger ang kanyang telepono at tapat na nakausap ang aktor habang hinihikayat niya ang mga manonood na lumahok sa donation drive. Habang nag-aalangan, noong una, walang choice si Garcia kundi tanungin si Alawi na may malaking crush sa kanya. Ako, jojowain o totopahin? Tumanggi si Alawi na magbigay ng isang tiyak na sagot at tumugod lamang ng secret. Yes. Well, ako, Joshua, jojowain kita. Yun lang. Ayan! Kaya naman mga katribo, panoorin, pakinggan, i-browse at basahin ang Gising Na sa Teleradyo Bandido TV and Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes, GMA for the box and all DTT boxes. Simulcast din on DCRJ 8:10 AM. Daily Tribune Facebook page at Tribune na sa YouTube, tribune.net.ph sa internet at payag ang Daily Tribune. Ang Gising Na! Ang kauna-unahang omni-media program at ang lagi nyo makakasama sa almusal na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayan, bago tayo magpaalam, pababaunan namin kayo ng aming inspiring quote of the day that says, spend 80% of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday. Ayon yan kay Brian Tracy. Agreed! Ang ganda-ganda naman ng Sa quote madaling na yun. salita, move on. Move on! Guys, I love you all. At yan ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami sa Lunes para sa mga latest news and happenings. Ako, si Katribong Lia Badillo Crisostomo. At ako naman si Katribong Kim Sanchez. Wala po si Katribong Roy Pelavelio at ito ang Gising Na! Na! Have a nice weekend! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Pababakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, pababakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry.
Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka This ba? public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo. Public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Pababakuna ka ba? Pababakuna ka ba? Pababakuna ka ba? Pababakuna ka ba? Pababakuna